Yan, good morning guys. So, time check muna natin is 1:28 AM. Nakatapos ko lang magbalot nitong isang AMC natin kanina. So, mag-unbox tayo ng ating products Ito dumating sa akin last week pa. Ngayon nakabalot pa rin, hindi ko pa rin na-distribute sa mga nagpa-reserve. So, kita niyo naman we have 3 boxes, 2 pieces each. Malamang sa malamang, ito yung 15 1500 X4, yung pinakamalaki. Yung pinakamalit natin siguro yung 1500 1500 times 2, at ito naman yung 1800 times 2, yung mas mahaba onte, mas malaki yung box niya. So unbox ko lang siya guys. Papakita ko sa inyo kasi nilarush na rin ako ng nagpa-reserve ng 1500 X4 para ma-deliver na din. So 1 AM unbox tayo. It's my So yun guys So yung first na i-unbox natin is yung D15 natin na Black Ultima. So ito ay pwede for to 90 volts to 264 volts 50 Hz. Pero ang sabi niya ang native voltage niya talaga is 220 volts, pero kaya niyang maglaro up to 190 volts for short period of time. Okay? Pero yan, so mas stable siya kumpara sa racks, which is yung racks natin na ito is native talaga 200 volts to 240 volts lang siya, plus minus 10% pa siya. Ito mas maraming capacitor, mas siya, stable siya Okay, so unbox ko na. Okay, so unbox natin Again, this is one Black Ultima na D15. Okay, 1500 watts times 2. Okay, tapos yung at 4 ohms niya, it is 2400 watts. So open ko lang tanggalin ko lang yung mga copper niya. Yan, meron pa tayong delivery bukas ng X750 papunta naman ng Zambales. So kaya ko in-unbox to kasi bukas umaga kailangan kong i-sound check naman yung Pro X750 natin. Kasi karoon tayo ng issues sa Shopee natin dahil late shipment na daw ako. Dumami kasi yung dumami yung deliveries natin dito. NCR lang. Okay, so ito yung laman. Okay. Okay, so this is the unit guys So ito yung connection niya. As I said sa mga previous videos ko, EU plug tayo yung mas makapal para mahirap bunutin. Okay? And then ito yung mismong unit. Wow, hindi ko akalain magkakaroon ako ng ganitong product. Okay, ito yung kanyang user manual. Okay, so tabi muna natin yung box. Okay, ingatan lang natin kasi ibibenta pa natin to. So ito yung manual niya. Ayan. So ito yung user manual niya guys So yung warranty pala nito guys is 6 months. Okay, ito yung kanyang, wala nakalagay dito kung ilang watts. So generic na siya na manual. Okay. So 6 months yung warranty na binigay ko dito kasi hindi ko naman sure kung gaano kabilis ko ito mabibenta. Pero sa price nito Brad, napakamura na to. Alam natin yung price ng competition natin. Alam nyo yan kung yung local brand na nagsusupply ng ganito, diba? Tsaka yung isa pang supplier na direct from China, alam natin yung price nun. And then meron pang isang marami pang iba pang supplier nito magkaiba lang yung kaha, pero yung laman parehas lang. Okay, so ingatan natin kasi bibenta pa natin ito. So saglit lang guys may tumatawag lang sa tindahan ko. Yan, so yan guys so ito na yung actual unit natin external features muna tayo So very common yung design. May offer sila sa akin na ibang design, pero mas pinili ko to kasi parang mas matibay, mas makapal yung kaha nila.
So mayroon silang isa pang design na pa, ano eh, yung open ito. Yung sa Shinbusen na design, latest nila. So, ito siya. Ito yung sa LCD niya, protect, clip, 3dB, minus 6dB, minus 12, minus 24 signal, tsaka yung power niya on. So, switch on din natin, ha. Okay, so ito yung branding natin. Macman, naka-print siya. Ito lang isa, Black Ultima D15. So, class D, 15 or 1,500 watts. Okay, so check natin. Okay, so may parang stopper siya, ano. Okay, so ito yung front niya. Yan. So yung likod naman niya, mata natin. Okay. So yung likod naman niya, ito, no. So ito yung power niya. 90 volt to 260 volt, no. 50 to 60 hertz. Okay. Tapos yung fan. By the way guys, no, yung cord niya, makapal yung cord niya, no. So, kaya na i-handle yung power niya. Okay. So, ito yung serial number. Okay. Input. So, 2 channels lang siya, no? So, yung fan niya ganitong maliit na parang turbine. Okay. So, dito, ito yung link. Ito yung input ng channel A. Input ng channel B. Meron siyang bridge. Meron siyang parallel mode. Meron siyang stereo. Okay, meron siyang yung input niya, no, 0.775 volts, 1 volt, 32 dB. Okay, so 4 fans in total. Sa channel B ito, so naka-indicate na rin dito, no, na kung ano yung plus 1 sa speak on niya. Ito yung speak on, channel A plus B and channel B kapag naka-bridge na. So pag naka-bridge ka, dito ka lang. Okay, pag naka-stereo A, ito yung B. So 1 plus, 2 minus, no. So nakalagay dito, no, sa bridge mode 2 ohms, mayroong cross, no. So wag daw gagamitin sa 2 ohms. Okay, so again, this is 1,500 watts times 2, 8 ohms. Okay, tapos 2,400 watts in 4 ohms. Okay, so kaya niya dito yung dalawang 1,000 watts, no, per channel. Okay, and bridge mode niya is 4,700 watts, no, at 8 ohms, and 5,200 watts at 4 ohms. Okay, so sa bibili nito, ano, so mayroon siyang warranty sticker dito. Okay, so manufacture siya 2024. So manufacture siya 2024 ng January. Okay, so 1. Tapos January 20. Okay, so brand new yan before ng Chinese New Year, pinahabol natin. So kailangan kong butasin to para ipakita sa inyo, pero papalitan ko siya ng warranty sticker. Okay, so buksan ko lang siya. So ang ginamit naman na screws dito are Phillips screws. So sides niya is Phillips screws din. So buksan ko lang siya, balikan ko kayo. Before pala guys, no, before ko buksan, no, timbangin lang natin, no. Yan. So timbangin natin. So yung bigat niya is around the 5.9. Yan, nasa 5.9 kilograms lang siya. Ang bigat nito, 5.9 kilograms. Kumpara mo, Brad, sa class H, yung 1,500 watts mo. Ilang kilo na yun, Brad? Ayan, no? Okay, isang kamay kayo buhatin, no? Ha? yung class H yan, wala na. Patak-patak na yung pawis mo, no? Magana yung kamay mo, nagtatay ka na sa kabuhat. Yung 1,500 watts, yung sinasabi ko. So, okay. So, buksan ko lang, no. Sa buyer nito, you will know, no, na mabubutas ko to. That is because we inspect. So, ito yung proof ng video na in-inspect natin yung laman. Okay? So, ayan guys, no. Natanggalan natin yung mga screws. Okay, pati ito nabutas na natin.
So yung haba lang niya, no? So yung haba niya normal rack length, no? Which is 17 inches. 17 inches or 43 centimeters. Yung haba naman niya is around 28 centimeters lang or 11 inches. Okay, so again, no? Magaan, maliit, 1,500 watts. Okay, saan ka pa? Okay. Price, di-reveal ko sa last na, sa dulo. So open natin yung top lid niya. Ano yun na ba ang screw? Ay, sorry guys. May isa pa pala akong iyong screw. Ayan, sorry ma. May naiwan ba ako isang screw dito. Okay. Yan, so open natin yung lid. Yan, revelation. Yan. Okay, bagong bago pa Brad. Lapit ko. Yan. So, ito yung laman niya. Okay. So, meron siyang cover film dito na plastic. Okay. So, yung heatsink niya, hindi lang siya naka-aluminum, no? Naka-ano na rin siya. Ang tawag dyan, naka-electroplated na rin for additional, lasting na anti-corrosion. Okay. So ito yung components sa Brad, no? So yung again 1500 watts, no? So yung capacitors niya is ito per channel, no? 1 2 3 4 5 6 7. Okay, 1 2 3 4 5 6 7. Tapos may extra capacitor pa siya dito, no? So total 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. So meron tayong 28 na pieces na capacitor. Na ang value ng capacitor natin is ito, 160 volts, no? 160 volt, 1000 microfarad. Okay? Yan. So itong film na to is guide siya, no? Para yung higop ng hangin is from inside, no? From the front going to the back, no? So airflow siya. Airflow ventilation. Yun yung wala sa racks, no? Yung racks ko na unit is yung fan niya is from front, bubuga niya palikod. Ang dispersion ng hangin nun is nasa gilid tsaka sa baba. Ito diretso sa likod. Okay? So yung direction ng fan natin nasa likod kasi yung sticker ng fan is nasa likod. Okay? So ito naman, same thing, no? Pag kinover natin to, ang higupin lang din ng fans na dalawa nito is yung heatsink dito. So yung airflow is galing sa harap palikod din. Okay? So aside from that, no, sa baba niya, meron siya ditong film na gaya nito. Okay? So ang purpose niyan is to prevent, no, yung mga hindi natin inaasahan ng mga ground, no? Which can also affect the product longevity. Okay, so meron siyang mga bakante. Ilan yung bakante niya? Dalawa lang, no? Dalawang bakante lang. So check natin sa 1800 watts kung ilan. So again dito, kalimutan ko again. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 na capacitors. So yan, meron siyang dalawang power supply, no? Dedicated na yan sa left and right niya. Okay, so ito yung mga components niya. Ayun yung ayun yung fuse niya sa dulo. Okay, so maganda yung quality niya, Brad. Hindi siya tinipid. Okay, siksik nga, ano, eh 2 channel lang siya. Makita niyo yung 2 channel ng iba, no? Ito siksik 2 channels, di ba? Ano pa bang ibang gusto nyo? Alam ko nakita nyo na to yung ilaman nito. And then again, yung warranty nito is 6 months. Okay? After 6 months, pwede nyong ipa-repair sa akin kung may mga kailangan kayong piyesa. Meron naman akong makukuhanan. Pero may nakita ba kayong SMD components, Brad? Okay. So yung
sa may mismong board niya, no? Sa mismong board niya, dapat ko ang ilaw. Dilim mo. So sa mismong board niya, no? Sa mismong board niya wala naman ako nakitang SMD components, no? Diretso yung capacitors, 'di ba? Wala ako nakitang SMD components sa main board, ha? Okay? Wala. Ang mga SMD components lang is nandito sa circuit niya. Ayan. Dito, ayan, nakakabit dyan. Ayan. So mostly naman pag nasira, no? Ang papalitan lang niya is yung unit, yung ito. Tsaka ito sa hindi, isa lang pala yan. Ito lang. Isa lang siya for both left and right channel, no? So, dito sa mismong power source niya, wala ako nakitang SMD components. Okay, so good. Maganda. At kung kailangan ng piyesa, walang problema. Ako, sagot ko kayo sa piyesa. Hindi tulad ng ibang supplier, kayo na bahala maghanap. Ito, nabibili to. Nakalimutan ko lang i-check sa supplier. Pero ito, nabibili to kapag nasira itong unit na to. Okay? Yung mga sa baba ng board, hindi ko na makita eh. Hindi ko ma-check kung may SMD components pa sa ilalim nitong ating mga heatsink. Meron siyang mga MOSFET dito. Sige, yan, nakita na yan. Mga resistors niya. Okay. So, hindi pa ako gaano ka expert pagdating sa design ng circuit na to. So, kailangan ko din siyang aralin, no, for troubleshooting. Pero so far naman, no, yung supplier naman natin is legit supplier naman siya ng different supplier sa Philippines. Again, maraming gumagamit ng design na to, no. Maraming gumagamit ng design na yan. Pati yung kaha na to, maraming gumagana. Pero huwag kayong magpapaloko, ha. Hindi lahat ng laman ng kaha na to ganito. Merong supplier sa China, sa factory. Akala ko nga din, bibili ako dun. Ang mura din niya, no? Almost 3/4 ng price. Ganyan lang ganito. Pero nung hiningi na ako ng pictures, tapos pinadouble check ko dun sa cousin ko sa China, no? Ampaw ang laman, Brad. Ampaw ang laman. So, actually, eto, Brad, sabihin ko sa inyo, hindi si Senbusen ang gumawa nito. Okay? Isa siya sa mga competition ni Senbusen, galing sa mga previous niyang mga employees. Okay? Bumukod, naghanap ng investors, tapos sila na mismo gumawa. So, ang meron lang sila ngayon right now is 1500, 1800, at saka yung 1500 times 4. So, yung 1000 watts ay currently dinidesign pa nila ng mga engineers. Okay? So, napakaganda ng pasok natin kasi binigyan tayo ng opportunities for a good discount. Okay? So, yung price nito, Brad, ayan na, price revelation. Okay, so for D15 na Black Ultima, no? Ang price nito, Brad, kapag pinick up mo sa bahay namin or sa Mandaluyong or sa NCR, lalamove mo, ang babayaran mo lang sa akin is 18,000. Okay? 18,000 lang. Alam niyo yung price ng D10 at 1,000 watts ng iba pang supplier. That's more than 20,000. Here, it's only, ano lang yun, 1,000 watts lang yun, 20,000 na. Ito, Brad, 1,500 watts, 18,000. Okay? Pag pina-shopee natin siya, obviously, no, meron tayong commission or na kailangan bayaran kay Shopee tsaka transaction fee. So, kapag sinapin natin siya, ang price niya, Brad, is 19,995. Almost 20k. Binawas lang ko lang ng 5, no? Marketing strategy. Pero, Brad, 1500 watts to. Pag class H yan. Pag class H. So, magkano bang price ng class H na C820 or C830? Nasa 18,000, 19,000, no? Ilang watts lang yan? 1,200, di ba? So, nasa inyo, Brad. I'm just offering you this product. Luckily, I found a good supplier, legit supplier. Okay?
which can give us this product. Okay, so there's also another variant of this na mas marami pang capacitor. Okay, pero sa 1500 watts, this is already good enough. Okay, so makita mo mamaya sa ating isang 1500 X4, mas mahaba siya. Okay, again, 26 pieces capacitors. Napaka-stable na yan, Brad, para sa ano na to, para sa model na to, napaka-stable na. So if you have questions, if you want to order this, meron lang akong 2 piraso nito currently. Okay. Pag wala nagpa-reserve sa akin immediately, post ko lang sa Shopee, paunahan na lang. And if maubos to, next batch nito will come on April 1st week. Okay? And kasabay na nun siguro is yung 1000 watts natin sa April. Okay, so thank you guys. This is Black Ultima D15 of Mechman. Thank you, and please subscribe, no? Mas nag-upload ako sa YouTube ko. And please help the community to grow. If may kilala kayong kailangan nito, let them know, okay? Or you can also sell, no? Resell this product. Okay. Thank you, and see you in the next video. Next natin i-unbox is yung D18. It's my life.